Sa pagdating ng ating mga bayani sa Porta Vista, nagpasya silang magpahinga muna at mag-enjoy sa dagat. Handang-handa na si Misty dahil nakasuot na siya ng kanyang swimsuit. Napatigil naman sina Brock at Ash nang makita si Misty na nakadamit pang babae, nakalimutan kasi nila na babae pala si Misty. Sa sobrang katalinuhan ni Ash, sinabi niya ito ng malakas kaya naman binato siya ni Misty ng beach ball sa muka. Samantala, nasa loob naman ng kanilang Gyarados submarine ang Team Rocket. Minamanmanan nila ang mga turista na balak nilang biktimahin sa kanilang mga masasamang plano nang biglang makasalubong nila ang grupo ni Ash na nakasakay sa isang humaharurot na bangka. Dahil huli na nang mapansin nila ito, nabangga sila ni Ash at lumubog ang kanilang submarine. Pagkatapos ay bumangga naman sina Ash sa pantalan at nasira ang bangka. Dito na lumabas ang tunay na may-ari ng bangka na si Mo at hindi siya natutuwa sa ginawa ni Ash. Nag-alok sina Ash na magtatrabaho siya ng maigi para mabayaran ang nasira sa bangka. Nauwi sila sa pagtatrabaho sa restaurant ni Mo. Nang mapadpad naman sa dalampasigan ng Team Rocket, nagmakaawa sila sa isang babaeng nagngangalang Brutella na patrabahuhin sila sa kanyang restaurant, at pumayag naman ito. Lumalabas na magkaribal sina Mo at Brutella, at ang hidwaang ito ay nagdulot din ng kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga trabahador, sina Ash, Misty, at Brock laban sa Team Rocket. Unti-unting nalulugi ang restaurant ni Mo, kaya inilabas na ni Ash ang kanyang mga Pokemon para mamahagi ng mga flyer at tumulong sa shop. Gayunpaman, ipinadala ng Team Rocket si Meowth para isabotahe sila. Sinabihan ni Brutella si Mo na sisingilin na niya ang lahat ng utang nito at gusto niyang mabayaran sa loob ng 24 na oras, kundi ay kukunin niya ang bangka nito bilang garantiya o collateral. Nalungkot si Mo dahil dito, pero sinabihan siya ni Ash na huwag mawala ng pag-asa. Pagkatapos, nagulat si Ash nang makita si Professor Oak na nagbabakasyon kasama si Delia, ang nanay ni Ash, at ibinalita sa kanila ang tungkol sa Beach Beauty and Pokemon Costume Contest at iminungkahing mag-advertise si Ash sa mga turistang darating para manood nito. Kaya naman, ipinadala ni Ash ang kanyang pidyoto para maghulog ng mga flyer mula sa langit. Nagdulot ito ng pagdagsa ng mga panauhin kay Mo. Nakumbinsi si Misty na sumali sa contest at siya ang naging unang kalahok sa pagsisimula ng show. Habang nagtatanghal, bigla siyang pinigilan ng Team Rocket na tinukso siya gamit ang kanilang mga magarbo at kakatuwang costume kung saan nag-crossdress si James bilang isang babaeng may peking dibdib na ikinagulat ni Misty. Matapos ang pagtatanghal ni na Ekans at Koffing na sinubukang mag-disguise, pinigilan din ng Team Rocket ni Gary Oak at ng kanyang mga kasamang cheerleader. Samantala, nakipagkita si Brutella sa Team Rocket at kinilala sila bilang mga miyembro ng Pokemon Mafia. Sinabi niyang inayos niya na ang Gyarados submarine at gusto niyang gamitin ito ng Team Rocket para sirain ang contest nang sa gayon ay tuluyan ng malugi ang restaurant ni Mo. Nag-aasaran sina Ash at Gary sa entablado habang sinusubukan ni Brock na panatilihin ang kapayapaan nang biglang sumulpot ang Team Rocket sa kanilang submarine at sinubukang takutin ang lahat ng mga tao sa beach. Nagtagumpay sila rito sa kabila ng pagtatangka ni Ash na pigilan sila. Gayunpaman, nang magpakawala ng missile ang Team Rocket, inilabas ni Ash si Charmander at pinagamit ito ng flamethrower sa missile para masira ang missile at bumalik sa pinanggalingan nito. Hinabol ng missile ang Team Rocket hanggang sa restaurant ni Brutella na naging sanhi ng pagkawasak nito at pagkakaligtas ng restaurant ni Mo. Dahil malaya na sa pagkakabaon sa utang, tinupad na ni Mo ang kanyang pangarap na maglakbay sakay ng kanyang bangka. Pagkatapos nun, nagpaalam na rin si Ash at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang ina, kay Professor Oak, sa Porta Vista, at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ganun pa man, hindi naabutan ng ating mga bayani ang kanilang barko patungo sa mainland. Habang naghihintay, nakakita si Misty ng isang sugatang horsey na sinusubukan silang balaan tungkol sa isang bagay sa pamamagitan ng pagguhit gamit ang tinta nito. Hindi naintindihan ni Misty at nagdesisyon siyang hulihin ito para magamot ang mga sugat nito. Ngunit bago pa niya magawa yon, nagkaroon ng sakuna at sumabog ang isang kalapit na barko na nagpatalsik sa mga mandaragat nito sa dagat. Nagmadali ang mga bayani na iligtas ang mga mandaragat habang ikinukwento ng mga ito kung ano ang nagpalubog sa kanila. Nabunyag na malapit sa lugar na yon, may itinatayong hotel sa gitna ng dagat at ginagambala nito ang mga buhay sa dagat na siyang nagtulak sa mga tentacle na atakihin ang barko. Ang may-ari ng bagong hotel na si Nastina, isang babaeng kamukhang-kamukha ni Brutella mula sa kabilang bahagi ng Porta Vista, ay lumapit kina Ash, Misty, at Brock para magpasalamat sa pagliligtas sa kanyang mga mandaragat at ipinaliwanag ang mga problema sa kanyang hotel at amusement park. Gusto niyang gumawa ng hotel na may tanawin ng dagat sa ilalim at ibabaw ng tubig. Gayunpaman, may ilang mga tentacle at tentacruel na nagpapalubog ng mga barko at sumisira sa konstruksyon,
kaya naman maraming tao at turista ang umiiwas na pumunta rito. Nag-alok siya sa kanila ng $1,000,000, isang all-you-can-eat buffet, at mga voucher para sa libreng pananatili sa kanyang hotel. Sabik na tumakbo si Ash sa pabuya, pero pinatigil siya ni Nastina at sinabing para matanggap ito, kailangan nilang lipulin ang mga umaataking Pokemon. Si Misty, nagalit dahil sa pagkasira ng ecosystem at pagpuntirya sa mga water-type na Pokemon na labis niyang minamahal, ay tumanggi rito. Nakumbinsi si Nastina na hindi mababayaran si Misty. Habang naglalakad, tinanong ni Ash si Misty kung bakit siya nagagalit at sinabi ni Misty na gustong ubusin ni Nastina ang mga tentacle gayong ang cute naman ng mga ito. Matapos tingnan ng impormasyon tungkol sa tentacle, napangitan sina Ash at Brock dito, pero sabi ni Misty, para sa kanya ay masarap silang hawakan dahil sila ay malambot at itinuturing niyang Ruby of the Sea ang kanilang mga pulang batik sa ulo. Nasabi tuloy ni Ash na lumalabas ang ibang pagkatao ni Misty pagdating sa mga water type. Sinabi ni Misty sa kanila na ang mga water Pokemon ay may taglay na ganda at alindog, lalo na si Horsey na isang artist. Habang sinusuri si Horsey, may sinusubukan itong sabihin kay Misty, at dito na napagtanto ni Ash na ang ginuhit ni Horsey sa tubig gamit ang tinta ay mukhang tentacle at tentacruel. Ilang segundo lang, inanunsyo ni Nastina na inaalok niya ang parehong pabuya sa lahat ng iba pang trainer sa paligid, na agad namang nagsilapit para sumali. Sumulpot din ang Team Rocket para tumulong, nag-aalok na gumamit ng isang espesyal na formula para mapatigil ang mga tentacle at makuha ang 1,000,000 pabuya. Plano rin nilang dalhin ang mga water-type na Pokemon sa palengke ng isda para ibenta para sa mas malaking pera. Gayunpaman, nang atakihin sila ng mga tentacle, natapon ang formula na may masamang epekto, na naging sanhi ng pag-evolve ng isang tentacle tungo sa isang dambuhalang tentacruel na nagsimulang wasakin ang lungsod. Pinanood ni Ash ang pagkawasak ng lungsod at nagtanong kung bakit ito ginagawa ng mga tentacle at tentacruel. Biglang nagpahayag ang tentacruel gamit si Meowth bilang puppet para makipag-usap na naghihiganti sila sa mga tao dahil sa pagwasak sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng konstruksyon ng hotel. Naintindihan na nina Ash, Brock, at Misty kung bakit sila umaatake at napagtanto ni Misty na sinusubukan pala silang balaan ni Horsey. Nang subukan ni Horsey na pakiusapan ng tentacruel, sinabi nitong hindi niya ito magagawa. Dahil dito, tinawag ni Horsey ang tentacruel na duwag sa sobrang galit sa insulto, inihagis ng tentacruel si Horsey palabas ng tubig patungo sa ere. Inutusan ni Ash si Pidgeotto na saluhin si Horsey, ngunit matapos itong ligtas na madala kay Misty, si Pikachu na nagalit sa malupit na pag-atake ng tentacruel kay Horsey ay ninais ng lumaban. Kasama ang Staryu, Starmie, Goldeen, Zubat, Bulbasaur, Squirtle, Pidgeotto, at Butterfree, inatake ng mga Pokemon ang mga tentacle. Sa inis na makitang tinutulungan nila ang mga tao, tinalo silang lahat ng tentacruel, maliban kina Pikachu at Pidgeotto na sumusubok makipag-usap sa tentacruel. Sandaling napatigil ang tentacruel para pag-isipan ang mga sinabi ni Pikachu. Umakyat si Misty sa isang mataas na gusali kasama si Horsey at hinarap ang tentacruel para sabihing natuto na ang mga tao sa kanilang pagkakamali at hinding-hindi na muling guguluhin ang coral reef. Pagkatapos makitang malungkot ang lahat at natatakot, tumigil na ang tentacruel pero nag-iwan ng babala na kung sakaling atakihin muli ng mga tao ang kanilang tahanan, hindi sila titigil hanggat hindi nawawasak ang buong lungsod. Itinapon na nito si Meowth dahil hindi na nito kailangan pang makipag-usap at lumapag kasama nina Jessie at James. Inatake ni Nastina ang tentacruel at sinubukan itong pigilan ni Misty pero ayaw nitong makinig. Hinampas ng tentacruel si Nastina gamit ang galamay at tumalsik siya na parang Team Rocket, kung saan bumangga siya sa isang bagong restaurant na itinatayo ni Brutella at nawasak ito. Nagpatuloy ang mga bayani sa kanilang paglalakbay gamit ang barko, tinanong ni Ash si Misty kung nagbago na ba ang tingin niya sa mga tentacle at sinabi niyang hindi, pero ibinunyag ni Misty na nahuli na niya ang maliit na Horsey. Ginaya pa niya ang catch pose ni Ash na ikinagalit nito, gusto rin itong subukan ni Brock at pinilit si Ash na ituro ang pose, pero ayaw nitong pumayag. Habang nagkakagulo ang tatlo, pinakita ang Team Rocket na nakasakay sa palanggana na nakasabit sa likuran ng barko, malungkot dahil sa kanilang muling pagkabigo. Sina Ash, Misty, at Brock ay nasa isang barko na magdadala sa kanila mula Porta Vista patungong Maiden's Peak. Sinabi ni Ash na malapit na silang dumaong ngunit sinabi ni Brock na wala siyang pakialam kung makakita man uli ng lupa dahil tapos na ang tag-init, na ang ibig sabihin ay wala na ring mga babaeng naka-swimsuit at kailangan niyang maghintay ng isang buong taon para sa susunod. Pagkadaong nila, natuklasan ni na Ash at ng kanyang mga kaibigan na tamang-tama ang dating nila para sa taunang Summer Ending Festival. Nang magpasya silang pumunta sa festival, nakakita si Brock ng isang babae sa tuktok ng bangin. Agad na umibig si Brock sa babae at tumakbo patungo sa bangin ngunit nasalubong siya at nagitgit ng mga turista.
Nang makarating siya sa bangin, naglaho na ang babae. Napansin ni Pikachu na ang babae ay isa palang Ghastly bago ito tuluyang nawala, ngunit hindi napansin ni Ash at Misty ang babae. Gaya ng dati, sinundan ng Team Rocket sina Ash sa Maiden's Peak. Kailangan nila ng pera, kaya binabalak nilang mamulot ng mga nahulog na barya. Nakita ni James ang babaeng nakita ni Brock kanina, pero sa pagkakataong ito ay nasa pantalan naman. Nang paalis na sila sa pantalan, napansin ni James na wala na ang babae. Sa gitna ng festival, nakatagpo ni na Ash, Misty, at Brock ang isang matandang babae na nagbabala sa kanila na ang magandang babaeng nakita ni Brock ay magdadala sa kanila sa isang malupit na tadhana. Tinawag ng matanda si Misty na isang payat na madaldal kaya sinabi ni Misty na dapat na silang lumipat ng lugar. Sa di kalayuan, nagsimula ng maghanap ng barya ang Team Rocket pero wala silang nahanap. Pagkatapos ay nakakita si James ng isang barya sa lupa at habang papalapit siya rito, nakatagpo niya ang matandang babaeng nakita ni na Ash kanina. Binalaan din siya nito tungkol sa magandang babae. Pagkatapos ay kinuha ni Officer Jenny ang baryang nahanap ni James. Sinabi ni Jenny na kailangan nilang sumama sa istasyon para gumawa ng report. Nag-alinlangan ng Team Rocket at agad na tumakas. Pumunta ang grupo ni na Ash at ang Team Rocket sa Dambana ng Dalaga, o Shrine of the Maiden. Nakita nila ang pinakamahalagang kayamanan ng Dambana, ang painting ng dalaga. Napagtanto ni na Brock at James na ang dalaga ay ang babaeng nakita nila kanina at sinubukan nilang lapitan ng painting, ngunit pinigilan sila ng lalaking nagpapakita ng painting sa mga turista. Ikinwento niya ang kasaysayan ng dalaga, naghintay siya ng 2,000 taon para sa kanyang kasintahan na bumalik mula sa digmaan, pero hindi na ito bumalik hanggang sa kalaunan ay naging bato siya. Pumunta ang dalawang grupo para tingnan ang malapitan ng bangin at nagplano si Meowth na nakawin ang painting para ibenta sa malaking halaga. Binalak ng Team Rocket na nakawin ito mamayang gabi. Nang lumubog ang araw, nakaupo pa rin si Brock sa bangin. Sinubukan ni na Misty at Ash na pabalikin siya sa festival, pero nakiusap si Brock kung pwede pa siyang manatili ng kaunti, kaya iniwan siya ni na Misty at Ash doon. Nang magsimula ng magsara ang Pokemon Center para sa gabi, nasa bangin pa rin si Brock. Nagpa siya si Ash na hanapin si Brock pero pinigilan siya ni Nurse Joy at binigyan ng maikling pangaral tungkol sa kahalagahan ng pagtulog. Sa gitna ng gabi, ginising ni Meowth sina Jessie at James para nakawin ang painting, pero hindi sila magising. Biglang umihip ang isang malakas na hangin at bumukas ang mga pinto ng dambana. Lumutang palabas ang multo ng dalaga, pinatulog si Meowth, at ginising si James. Nagpakita rin ang multo kay Brock at sinabing matagal na siyang naghihintay rito, at sinabi naman ni Brock na matagal na rin siyang naghihintay sa dalaga. Kinabukasan, nagsimulang maghanap sina Ash at Misty kay Brock habang sina Jessie at Meowth naman ay hinahanap si James. Nagkita sina Ash at Jessie at napansin nilang pareho silang may hinahanap na nawawalang tao. Binigkas ni Jessie ang Team Rocket motto ng mag-isa hanggang sa marinig nila si James na sinasabi ang kanyang bahagi. Inihagis si James palabas ng dambana na sinundan naman ni Brock. Habang sinusubukan nilang pabalikin sa normal sina James at Brock, muling lumitaw ang matandang babae at ipinaalala sa kanila ang tungkol sa multo ng Maiden's Peak. Kinuryente ni Pikachu sina James at Brock para magising sila. Pumasok silang lahat sa loob ng dambana at sinabi ng matanda na lahat ng mga binatang bumibisita sa Maiden's Peak ay nai-in-love sa multo. Nagpasya silang protektahan ang kanilang mga sarili gamit ang mga anti-ghost sticker at idinikit ito sa dambana at sa kanilang mga sarili. Pero nang sumapit ang gabi, hindi gumana ang mga sticker at gaya ng nakaraang gabi, lumitaw ang multo ng dalaga at sinubukang hilahin sina Brock at James patungo sa bangin. Pinigilan ni na Misty at Ash si Brock kahit na ayaw nitong magpaligtas. Matapos barilin ni Jessie ang multo gamit ang bazooka na naging sanhi ng pagkahulog ni James sa tubig, pero nakapanik din agad, nagalit ito at nagpatawag ng mga multong mukhang bungo. Sinuri ni Ash ang mga ito gamit ang kanyang Pokédex pero wala itong sagot dahil ang mga multo ay hindi Pokémon. Pinagkaguluhan sila ng mga multo. Aksidenteng naitapat ni Ash ang Pokédex sa multo ng dalaga at kinilala ito ng Pokédex bilang isang Ghastly na nakakapagsalita na siya ring nagpanggap na matandang babae. Dahil nabunyag na ang kanyang pagpapanggap, bumalik na si Ghastly sa kanyang normal na anyo kasama ang mga multong bungo. Hinamon siya ni Ash sa isang laban. Inilabas ni Ash si Pikachu, pero si Ghastly, matapos balaan si Ash na mayroon siyang kakayahan na wala ang ibang Ghastly, ay gumawa ng isang malaking mousetrap para takutin si Pikachu. Sinabi ni Meowth na hindi siya natatakot sa mousetrap, kaya gumawa na lang si Ghastly ng isang bola ng sinulid para paglaruan niya at siya ay malibang. Inilabas ni Jessie ang Ekans na tinakot naman ng isang mungus na gawa ni Ghastly. Inutusan ni James si Koffing na gumamit ng poison gas pero tinapakan lang ito ng mungus na lalong lumaki at may suot pang gas mask. Tinawag ni Ash si Charmander pero itinaboy ito ni Ghastly gamit ang isang fire extinguisher.
Inilabas ni Ash sina Squirtle at Bulbasaur pero gumawa naman si Gastly ng dambuhalang Blastoise at Venusaur para takutin ito. Para sa katuwaan, pinagsama ni Gastly ang dalawa para maging isang hybrid na Pokemon na tinawag na Venustoise. Dahil napagtantong masyadong malakas si Gastly, wala nang nagawa si Ash kundi ang sumuko. Sinubukan ni Misty ang ibang paraan, gumamit siya ng tulos, krus, bawang, at martilyo para labanan si Gastly, pero nainis lang ang Pokemon at sinabing hindi siya vampira. Nagsimula nang sumikat ang araw at dahil ayaw ni Gastly sa sikat ng araw, naglaho ito at sinabing babalik ang multo ng dalaga at ang matandang babae sa festival sa susunod na taon. Nang sumunod na gabi, nagpatuloy ang festival at nag-enjoy sina Ash at ang kanyang mga kaibigan dahil bumalik na sa normal ang lahat. Lumitaw ang tunay na multo ng dalaga at habang ibinubunyag na magkaibigan sila ni Gastly, nagpasalamat siya rito dahil pinapanatili nitong buhay ang kanyang alamat. Sumagot si Gastly na nangangako siyang hahanapin ang nawawalang kasintahan ng dalaga at kapag nahanap na niya ito, ipapaalala niya rito na naghihintay pa rin ang dalaga sa araw ng kanyang pagbabalik. Si Brock, nasawi ang puso sa paniniwalang hindi pala tunay na babae ang kanyang nakita, ay malungkot na nakatanaw sa estatwa ng babae sa bangin. Pagkatapos nun ay pinakita ang Team Rocket na tumutugtog sa festival at si Misty na inaya si Ash na magsayaw. Him in the air, which means that poor